We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hati naming Merry Christmas at bagong taong sagana. Pasko ay pagdiwang, ang araw na dakila. Dapat tayong manatili sa buhay na mapayapa upang lumigayang tunay ang ating ilang bansa. Merry Christmas, Merry Christmas, Pasko, anong saya. Happy New Year, Happy New Year, bagong taong sigla. At kung kayo'y lumigaya sa pagdating ng Christmas, kayo'y makakaasam, kami magagala. Merry Christmas, Merry Christmas, Pasko, anong saya. Happy New Year, Happy New Year, bagong taong sigla. At kung kayo'y lumigaya sa pagdating ng Christmas, kayo'y makakaasam, kami. Magandang umaga. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ang bilis ng mga araw, kapuso. Malapit ng Pasko. Kasama ang Dagupan City Children and Youth Choir, maaga namin kayong binabati ng Merry Christmas. Hatid namin ang mga lokal na balita mula sa Luzon. It's Friday! At tiyak kabila ng mga Christmas party at vacation blues. Kumusta kayo sa Baguio City? Abangan yan sa live report mamaya. Samantala, narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, mahigpit daw na babantayan ng BFP ang itinalagang firecracker zone sa Calasiao, Pangasinan. Magibalita tayo live kay Claire Lacanilaw. Claire, mayroon na bang mga nakapwestong nagbebenta ng paputok dyan sa firecracker zone? Yes, CJ, as of 5 a.m. ay nagsimula na nga pumwesto ang mga negosyante ng paputok dito sa itinalagang firecracker zone sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. Ngayong araw, nagsimula na o pinayagan na ang mga negosyante ng paputok na may kaukulang permit dito nga sa itinalagang firecracker zone dito sa bayan. Ilang araw bago ang Kapaskuhan at Bagong Taon. Regulated lang o yung mga aprobadong paputok ang pinapayagan lamang na ibenta ng mga negosyante dito sa itinalagang firecracker zone. At ngayong umaga ay makakasama natin ang Information Officer ng Calasiao Fire Station na si Sir FO2 Besmart Eslava dito sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. At kung paano malaman yung kanilang monitoring sa ukol sa Oplan Paalala, iwas paputok dito sa bayan. Sir, good morning and welcome to Mornings with GMA Regional TV, sir. Good morning po. Good morning po sa ating lahat. Okay, sir. Sir, ngayon nga po na nagsimula ng payagan yung ating mga negosyante ng paputok na magbenta dito sa itinalagang firecracker zone. Paano po ang monitoring po natin sa mga nagbebenta o negosyante, sir? Well, meron po kaming direktiba at base na rin sa aming implementation plan. Kami po ay magmo-monitor 24 hours sa mga nagbebenta ng paputok, especially dito sa designated selling area, to ensure na wala pong prohibited na firecrackers or pyrotechnics na maibebenta. At bukod pa dyan, magsasagawa din kami ng monitoring sa mga ilang lugar na hindi designated area for the selling of firecrackers. At para maipagbawal na rin yung illegal na pagbibenta sa labas ng designated selling area. Sir, ano po ba yung mga ipinagbabawal na paputok na hindi pwedeng ibenta ng mga negosyante o sa mga ibang lugar, sir? Well, base na rin sa Republic Act 7183 or an act regulating the distribution, manufacturing, selling of and use of firecrackers, meron po mga sinabing mga pwede at hindi pwedeng ibenta. So katulad ng mga pwedeng ibenta is yung mga
baby rackets, bawang, small triangulo, paper cups, El Diablo, sky rackets, ilan pa. So meron din mga ipinagbabawal tulad ng mga piccolo, watosi, yung mga sobra sa mga pulbura o yung talagang malalakas, ipinagbabawal po. So makikita po yan sa Republic Act 7183. Okay, sir. Sir, paalala na lang po sa ating mga kababayan, sir, ngayon nga po na ipinagdiriwang po natin ang Kapaskuhan at Bagong Taon dito sa bansa, sir. Well, bahagi na rin ng tradition nating Pilipino yung paggamit ng paputok. Okay, so subalit kaakibat ng paggamit ng paputok ay panganib hindi lamang sa ating katawan, kundi panganib din sa ating mga ari-arian. So pwede din itong mag-cause ng mapanganib o destructive fire na pwedeng manira ng ating mga kagamitan na dekada-dekada na nating pinundar. So tayo po ay mag-ingat at kung maaari, gumamit na lang po tayo ng mga alternatibong pampaingay para ligtas tayo sa pagsalubong sa bagong taon. Okay, sir, maraming salamat mga kapuso. Nakasama natin ang Information Officer ng Calasiao Fire Station. Walang iba kundi si Sir Besmark Eslava. At yan muna ang latest dito sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. CJ. Maraming salamat, Claire Lacanilaw. Nakatas na sa Code White ang lahat ng pagamutan sa Region 1. Activated na rin ang fast lane sa mga ospital. Samantala, inilabas na ng BFP at PNP ang listahan ng mga ipinagbabawal na paputok ngayong holiday season. Kabilang dito ang Piccolo, Goodbye Philippines, Crying Bading, Yolanda, Watusi, Plapla, Giant Quitis, Super Lolo, Mother Rocket, Lolo Thunder, Pillbox, Boga, Big Judas Belt, Bin Laden, Atomic Bomb, 5-Star at Giant Whistle Bomb. Nagbabala ang PNP na tatanggalan ng permit ang sinumang tindera na magbebenta ng iligal na paputok. Nababahala ang otoridad sa talamak umanong paglalaro ng boga ng ilang kabataan sa Mangaldan, Pangasinan. Ang ilan, ginagamit daw itong pampaingay ngayong magpapasko at sa pagsalubong sa bagong taon. Kaya nagkasa ang PNP ng malawakang panghuhuli sa mga gumagamit ng boga. Bukod sa boga, kinumpiska rin ang mga maiingay na tambutso sa pinahigpit na pagpapatupad ng Oplan Sita sa mga kakalsadahan. Ayon sa PNP, hindi na ibabalik sa mga rider ang mga nakumpiskang maiingay na tambutso. Samantala, bentahan ng shellfish sa mga pamilihan sa Pangasinan hinigpitan dahil sa paglawak ng epekto ng red tide sa ilang baybayin sa bansa. Ang detalye sa report ni Russell Simorio. Naghigpit ang Market Division at Municipal Agriculture Office sa mga bentahan ng shellfish sa pamilihang bayan ng Mangaldan, Pangasinan ilang araw bago ang Pasko. Hinahanapan ng dokumento ang mga tindera para matiyak na galing ang shellfish product sa mga lugar na hindi apektado ng red tide toxin. Batay sa Shellfish Bulletin No. 29 na inilabas ng BFAR, mas lumawak pa ang mga lugar na apektado ng red tide toxin sa Visayas at Mindanao. Ay may mga permit din sila po na hinahanap doon, parang shipping permit kung saan galing po ang kanilang mga product. Nasa 80 hanggang 100 pesos ang kada kilo ng tahong sa pamilihan. Inaangkat ito ng mga tindera sa Bolinao at Bataan. Tiniyak ng mga tindera na sariwa ang mga produkto. Kukunti nakuha namin. Malamig. Kung mainit sa Marso, ganon, February, marami na. Sa Shellfish Bulletin ng BFAR Region 1, nananatiling red tide toxin free ang mga baybaying sakop ng Region 1, partikular sa Bolinao, Anda, Alaminos City at Sual sa Western Pangasinan. Samantala, may diskarte naman ang mga mamimili para matiyak na sariwa ang mga binibiling seafoods. Kapag pula yung hasang at saka malinaw yung mata, yun ay sariwa pa. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga naglalakihang parol na gawa mula sa recycled materials ibinida ng mga residente sa Tanawan City, Batangas. Tunghayan sa report.
Pinagsama-samang lumang CD, mga plastic bottles, mga banig at walis ang ilan lamang sa mga recycled materials na ginawang palamuting pampasko na idinisplay sa bawat arko ng mga sityo sa Barangay Ambulong, Tanawan City sa Batangas. Ramdam na rin ang kapaskuhan sa lugar nang sumayaw sa iba't ibang saliw ng himig pampasko ang ilang mga kabataan upang mangaroling. May nag-ala Santa Claus din na sumayaw at namigay ng regalo. Ayon sa pamunuan ng barangay, layo ng mga residente na mabawasan ang basura sa lugar sa pamamagitan ng paggawa ng mga parol na mula sa mga patapong bagay. Pinag-uusapan na rin daw kung anong pakulo naman ang kanilang magiging tema sa susunod na taon. Samantala sa isang ospital naman sa Lemery, Batangas, ilang bote ng ampule o lalagyan ng antibiotics ang pinagsama-sama upang makabuo ng parol na siyang bida sa harap ng paggamutan. Sa Batangas City, palapan ng nyog, butil ng mais at mga lubid ang ilan naman sa material na ginamit ng ilang residente para sa mga parol na isinabit sa kanilang covered court. Ang mga simpleng bagay na nakikita natin sa lansangan at akala natin patapon na, maaari pa ring mapaganda at mapakinabangan. Nakatulong pa tayo sa inang kalikasan. Denise Abante para sa Mornings with GMA Regional TV. At the sound of the angel voices ringing out so sweetly, ringing out so clear. And we see the stars shining out so brightly. That's a sign from God, Christ our Lord we see. Sing their joyful song. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Pulisya at Securities and Exchange Commission nagbabala sa publiko kaugnay sa mga online scam ngayong holiday season. Tutukan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Muling nagpaalala ang pulisya at maging ang Securities and Exchange Commission sa publiko sa posibleng pambibiktima ng mga online scammer. Isa ito sa binabantay ng otoridad na modus ngayong holiday season. May tuturing kasi itong easy way na makakuha ng pera sa mga magiging biktima, lalo na kung magaling magpaikot ang scammer. Noong mga nakaraang buwan ay mayroon po tayong reported na ganyan na scam. Pero sa tulong din po ng ating mga kababayan, ng ating mga mamamayan, ng media at ng mga local government units po natin ay atin na pong nasampahan na ng mga kaso ng mga yan. Payo ng Securities and Exchange Commission o SEC na maging matalino mapanuri ang publiko sa mga ganitong modus. Kada linggo, naglalabas ng abiso ang SEC sa mga dapat tandaan ng publiko para makaiwas sa online scam, gaya ng iba't ibang investment scam. Mahigpit na ipinagbabawal ng SEC ang anumang transaksyon na may kinalaman sa depository banking at maging sa transferring, disposing and conveying ng related assets. Ang sinumang masangkot sa online scam ay maliwanag na lumalabag sa Section 8 ng RA 8799 o Security Regulation Code. Ilang kumpanya na nasangkot sa online scam ang naisyuhan ng cease and desist order ng SEC. Meron na tayong mobile application, yung SEC Check app. Pwedeng i-download sa Google Play at sa App Store whether you are an Android user. Minsan na nabiktima ng online scam ang 31 anyos na si Mark mula sa Binalonan, Pangasinan. Ang perang matagal nang pinag-ipunan, naglahong parang bula. Kaya naman maingat na raw siya ngayon. Yes po, maingat na po ako. Kaya hindi na po ako nagtitiwala sa mga online. Sakaling mabiktima ng online scam, agad makipag-ugnayan sa PNP o SEC. Ang SEC po ay patuloy na nagpapaalala sa ating publiko na mag-iingat sa mga ganitong klase na mga investment offers. Ito, lalo-lalo na yung mga investment scams, laganap yan sa internet
at kami ay nagpapalabas ng linggo-linggong advisory, babala o warning sa public na merong mga entities na nangangalap ng investment nang walang karampatang lisensya o permit mula sa SEC. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Nasawi ang 15 anyos na binatilyo matapos sumalpok ang minamanayang motorsiklo sa concrete barrier sa bahagi ng Angalacan Road na sakop ng barangay Pugo, Mangaldan, Pangasinan. Nakilala ang biktima na si Charles Ibanez. Sugatan din ang 2 angkas ng motorsiklo. Labis ang paghihinagpis ng ina ng biktima dahil kararating lamang niya mula sa ibang bansa upang dito magdiwang ng Pasko kasama ang pamilya. Amihan at shearline nakaaapekto sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pag-uulan, asahan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon ayon sa Pag-asa. Narito ang report. Mga kapuso, kahit na walang bagyo, asahan pa rin ang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, apektado pa rin ang shear line ang eastern section ng Luzon, hanging amihan sa nalalabing bahagi ng Northern at Central Luzon. Umiiral pa rin sa Kalayaan Island sa Palawan ang trough o extension ng low pressure area na ngayon ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility, habang easterlies naman ang nakakaapekto sa iba pang panig ng bansa. Ngayong araw, pinapayuhan muli ang mga may maliliit na sasakyang pandagat na wag munang pumalaot sa mga dagat na sakop ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Aurora at ilang coastal areas sa Quezon, Camarines Norte at Catanduanes. Inaasahan kasi ang matataas na alon sa mga nasabing lugar. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ng pag-ulan ngayong umaga sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Cordillera at Central Luzon. Magpapatuloy yan hanggang mamayang hapon at gabi, maging sa ilang panig ng Ilocos Region. Posible ang heavy, intense at torrential rains sa ilang lugar na maaring magdulot ng baha o landslide. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Sa puntong ito mga kapuso, dumayo tayo sa Baguio City at alamin ang pinakahuling sitwasyon doon ilang araw na lang bago ang Pasko. Mula sa lungsod ng Pino, nakatutok doon live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine, good mornings! Good morning, CJ. Good morning, mga kapuso. CJ, ayon sa lokal na pamahalaan, inaasahang aabot sa mahigit 100,000 na bisita ang aakyat sa lungsod ng Baguio para dito mag-celebrate ng Pasko. Pero syempre, kasabay niyan, asahan na yung traffic build-up paakyat sa lungsod ng Pino. Pero ngayong umaga, CJ, sa ating pagdaan sa Marcos Highway so far, ay wala pang na-experience na traffic build-up. Pero ayon sa BCP o ganun din sa Traffic Enforcement Unit o TEU, expected daw simula mamayang tanghali ay magkakaroon na ng traffic build-up sa Marcos Highway dahil na rin sa napakarami ng mga aakyat sa lungsod ng Pino para dito nga i-celebrate ang Christmas. Ayon sa BCP o ganun din sa TEU at maging sa lokal na pamahalaan, maaga na silang naglabas ng advisory para sa mga kapuso natin na aakyat ng lungsod ng Baguio. Kung galing sila ng NCR o di kaya ay ng Central Luzon, ang tanging daan na pwede lamang nilang daanan ay ang Marcos Highway dahil until now ay sarado pa rin po mga kapuso ang Cannon Road. Para naman sa mga kapuso natin mula sa Ilocos Sur, Ilocos Norte at maging sa probinsya ng La Union, pwede nyo daanan ang Nagilian Road at maging ang Asin Road. Sa ngayon, nakadeploy ng mahigit sa 300 na police personnel para matiyak yung safety ng mga bibisita sa lungsod ng Baguio. At syempre, CJ, bagamat Christmas holiday, ayon sa lokal na pamahalaan, walang suspension ng coding sa City of Pines. CJ? Jasmine, kumusta naman ang weather dyan? Naku, ito na nga CJ, kanina pa tayong umaga medyo nilalamig dahil sa monitoring ng DOST Pag-asa Baguio City, ngayong umaga ay nakapagtala ng 15.8 degrees Celsius sa temperature. Mas mababa yan compared noong mga nakarang araw na nasa 16 hanggang 16.8 degrees Celsius. Expected daw na sa mga susunod na araw, possible sa Christmas Day, ay mas malamig pa ang temperatura. Kaya naman magdala ng mas makapal na kasuotan para naman ma-enjoy syempre yung pagbisita, pagpasyal sa City of Pines. Maraming salamat Jasmine Gabriel Galban at enjoy ka lang dyan. Matamis na ngiti ng truck driver at physical therapist sa Dagupan City na ibalik
matapos mahandugan ng libreng pustiso. Atin silang kilalanin sa report. Sabi nila, nakikita sa mata ang saya ng isang tao, pero may papahiwatig din ang tuwa ng kalooban sa kanyang matamis na ngiti. Pero ang 38 anyos na truck driver na si Ryan ng Bugalyon, Pangasinan, taong 2013 pa nang hindi masilayan ang kanyang matamis na ngiti simula nang siya'y mabungi. Mas maganda kung kumpit yung ngipin. Ang bungal at sira-sirang ngipin din ang pilit na ikinukubli ng 40 anyos na physical therapist na si Maricar ng San Carlos City, Pangasinan. Ito rin umano ang dahilan kung bakit hirap siyang makihalubilo sa ibang tao. Magsasalita siya parang puro S yung lumalabas. Pero ang kanilang matagal nang hiling na maayos ng ngipin, wish come true sa tulong ng Philippine Dental Association Pangasinan Chapter. Agad silang sinukatan ng ngipin at sa kanilang pagbabalik sa klinik, Masaya po ako kapag nalagyan na yung ngipin. maging si Maricar, kinabitan na rin ng bagong pustiso. Nilibre na rin ang linis at bunot sa kanila. Ang epekto sa isang pasyente kung wala itong ngipin, napasasakripisyo ang pagkain, ang lifestyle, especially yung confidence sa sarili niya nababawasan. So, kailangan nating ibalik sa kanila yun. At ang hinihintay na transformation, at hinding-hindi na raw sila mahihiya pang ngumiti sa buong mundo. Masaya na po dahil may ngipin na. Dahil hindi katulad dati na nahihiya akong sa mga tao. Ngayon, sobrang saya-saya ko na po dahil may ngipin na. Maganda na po siya, hindi na po pag nagsasalita, hindi na po maraming hangin at maraming is niya lumalabas. Yearly po namin ginagawa, tas namimili po kami ng ilang individual na yung sa tingin po namin na talaga nangangailangan. At binibigyan po namin ng pustiso para ma-restore po yung yung function saka yung form po ng mukha. At ang masayang bati namin sa inyo, #feelingblessed. Merry Christmas, mga kapuso! John Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Paggawa ng pinyatas ngayong Christmas season, kumikita ang kabuhayan sa Mexico. Tunghayan sa Globalita. In demand ngayon ang pinyatas sa Mexico. Bahagi ito ng kanilang tradisyon tuwing Pasko, kung saan isinasabit ang mga pinyatas na may lamang Christmas present bilang palaro. Nagbibigay ito ng oportunidad sa mga migrant para kumita ngayong holiday season. Inaasahang tataas pa ang demand sa pinyatas habang papalapit ang Pasko. London is one place on earth you want to be on Christmas. Sa Trafalgar Square, ramdam ang Christmas spirit dahil sa dami ng mga shopper. Idagdag pa ang maningning ng mga Christmas light. Dagsari ng mga turista na magpapasko sa London. Sa Russia, ramdam na rin ang Christmas rush sa Red Square sa Moscow. Binuksan ngayong taon ang ice skating rink na dinarayo ng mga turista. Sa ilang panig naman ng Russia, January 7 ang kanilang main Christmas celebration. Vince Zuniga para sa Mornings with Jimmy, Regional TV. Replika ng mga landmarks sa Europa tampok sa Christmas Village sa Kapitolyo ng Oriental Mindoro. Narito ang report. Sabi nga nila ang Pasko ang pinakamasayang panahon ng taon dahil buong mundo ang nagdiriwang. At kung ang nais ay makapasyal sa ibang bansa para mag-celebrate pero low budget, pwedeng-pwede pa rin yan kahit hindi ka na lumabas ng Pilipinas dahil ang Christmas Village sa Capitol Grounds ng Oriental Mindoro na tampok ang naglalakihang replika ng mga landmark sa Europe. Maaring pasyalan. Feel na ang Pasko dahil sa mga makukulay na pailaw na idinisenyo sa bawat replika ng mga landmark tulad ng England, Sweden, Denmark, Germany at marami pang iba. Ang residenteng si Arvin, isinama ang kanyang pamilya sa pamamasyal na nag-enjoy sa mga magagandang Christmas display. Ang ilan naman hindi rin papaawat sa pagkuha ng litrato sa bawat replika. Masaya kasi naisama ko yung mga pamilya ko. Pasko na. Sobrang ganda, liwanag, tama-tama sa mga bata. Enjoy naman ho. At kung napagod sa pamamasyal at tapos na ang picture taking sa iba't ibang lugar, maaari ring magpakabusog sa mga pagkaing alok ng mga nakapwesto sa bawat replika. Bawat isang bansa, may kanya-kanya din produce na pwede. Handicrafts, fruits and vegetables, milkshakes. Meron tayo dito mga tinitinda na fresh meat,
Meron din tayong mga barbecue, di ba ibang klase ng barbecue. Bahagi rin ng taon ng Salong Dagitab Festival ng lalawigan ang masayang pailaw at Christmas display. Hazel Kawaing Alviar para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. I don't think Christmas is necessarily about things. It's about being good to one another. It's about the Christian ethics. It's about kindness. By Carrie Fisher, an American actress and writer. Fisher played Princess Leia in the original Star Wars films. Mga kapuso, we are up to a very long weekend. Sa mga kapuso na uwi sa kanilang mga probinsya, mag-ingat po tayo. Expect na po natin ang maraming volume ng sasakyan sa mga kakalsadahan, kaya magbaon ng mahabang pasensya. Christmas rush din, ingat-ingat po tayo sa pag-atake ng mga kawatan na gustong manamantala this holiday season. Mga kapuso, 3 days na lang, Pasko na! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Friday. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Narito muli ang Dagupan City Children and Youth Choir. Gather folks and all acquaintance, come and sing the night away. Gather round and sing the chorus, sing we now this festive day. Come ye merry lads and lasses, joyous may your singing be. Join us all in celebration, sing we now this festive day. Fa la 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 la, fa la 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 la. Join us all in celebration, sing we now this festive day. Fa la 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 la, fa la 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 la. Join us all in celebration, sing we now this festive day. As we gather here together with a song of glee and mirth, sing we now, good friends, with pleasure, singing songs of peace on earth.